mga vase, accessories, bags at wallets, kahit pa stuffed toy, lahat ng to gawa mula sa scrap materials o basura. Ito ang Pop Junk Love, isang upcycling shop na binuo ng magkapatid na Roma at Roxanne mula Cainta. Nagsimula raw ito sa 5,000 piso lang na puhunan noong 2007. Pero bilang breadwinners, humanap sila ng mapagkakakitaan. Dito na nila naisipang gamitin ang mga napaglumaang gamit o basura. That's why we ended up upcycling old toys into accessories. When we were starting out, sobrang dami, like bottle cap accessories, mga tansan magnets, mga bags gawa sa mga lumang damit, lumang pantalon. Basta kung may makita kaming basura that we think we can transform into something that will be appreciated by people. Ang dating tila DIY arts and crafts lang sa loob ng kanilang tahanan, umusbong noong 2017 at naging isang established shop na Common Room PH kung saan kasama nila ngayon ang higit 200 handcrafters na iisa ang common goal, ang pagpapausbong ng local products at pagbawas sa excessive waste sa mundo. Itong dalawa, yes, nakikita nyo na, gawa ito sa towel. So ginawa silang mga jacket. Harap hanggang likod, gawa ito sa towel. Ito namang isa, alam nyo na to. Pagka ganito yung itsura, yung pattern, yung kulay ng tela, alam nyong masarap at malamig ang magiging tulog nyo kasi yun yung kumot nyo. At ginawa rin itong jacket. At ito naman ay gawa nga doon sa tela ng floor rug. Kasi makapal na makapal talaga siya. Yan. Ang galing, ginawa siyang coat. So ito na nga yung sinasabi talaga nilang sustainable and fashionable. Hinihikayat din nila ang mga consumer na ibigay sa kanilang mga branches ang mga recyclable materials tulad ng papel, plastic bottles, mga tela o damit para mabigyan muli ng bagong buhay. O kaya naman ay sumali sa kanilang arts and crafts sessions kung saan tuturuan sila ng maraming paraan para ma-repurpose ang minsay naisip ng itapong mga kalat. Sana makita nyo yung nakikita namin sa kanila. It's not just trash. And magsisimula yon sa being conscious about what you are throwing away, what you are keeping, ganyan. And then, marirealize mo na kaya lahat ng basura na ginagawa natin, we can actually turn it into something more than just trash. And it can even be a source of livelihood. Business with a purpose and advocacy. Ito sana ang mindset ng kapwa nila business crafters. Makakabuo ka na ng sarili mong branding, makakatulong ka pa kay Inang Kalikasan. Mobile Journal, Marymon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Pag-usapan pa natin ang upcycling business ni Roma at Roxanne. Kasama si Mobile Journal, Marymon Reyes. Marymon, Hey, nakita mo yan? ang ganda na. Okay. Marymon, ano sa tingin mo yung mga patapong gamit na parang imposibleng mapakinabangan pa? Yung parang basura na siya. Actually, Papsi, nagagawan ba nila ng paraan yan? Mga basahan. As Oo. in yung mga pag nagamit mo na nabasa na, umiitim na lahat-lahat. Oo. Yun yung ine-expect natin na itatapon mo na lang. Oo. Mga t-shirt na kapag ka lumuwag na, syempre Oo. yung iba tinatapon na, may butas-butas, itatapon na yan. Pero sa kanila, Papamigay pa nga yan minsan. Gawin yung Papsi. basahan niya. Yes, pero sa kanila, gamit na gamit. Kasi pwede naman nilang iti-tear into pieces, tapos tatahiin. Weaving agad. Maraming pwedeng magawa doon. Ginagawa nga rin nilang stuffed toy. Correct, Plushies oo. yung mga Oo. tela na to. Tapos Oo. yung mga scrap din sa mga lumang stuffed toy, ginagamit nila para gumawa ng wallet, ng bag. Kaya ang dami raw talagang gamit lahat. possibilities. Yes, Iba walang mga tapon. patapon na, pwede nang palaman ng halimbawa isang stuffed toy. Gano'n? Yes, Papsi, Oo. totoo. Okay. Dahil yung iba talagang patapon na, paano nila natitiyak na, safe pa rin gamitin? Actually, tinanong Oo. natin kung paano ba yung quality control nila. Oo. Siyempre, hindi naman daw nila yung basta-bastang kukunin yung basura tapos gagalawin mo na okay na raw. Hindi naman. Pagka kunwari may mga tela, syempre lalaban, lilinisin talaga lahat. Konting I-check dumi. nila. Oh, Yes. i-check, oh. Kung ano yung pwedeng masalba pa talaga. Tapos for the rest, syempre, kung ano na hindi na pwede talagang magawa ng paraan, hahanapan nila ng ibang parang way to yung i-manage nila yung wastes na Yes. yun. Pero as Oo. much as possible, 90% to 100%, magagamit pa talaga into something new yung mga kalat na yun. Doon sa report mo, meron, parang ang laki nung kanilang tindahan, ang dami nilang Yes, ginagawa, umusbong na sila. from clothes, Yes. from yung mga display sa bahay, no? Mga stuffed toy nga, nakita natin. Saan nila nakukuha yung materialis nila? Ito ba, naghahanap talaga sila ng mabibili? Yung dati, Pops, yung mga Oo. 2007,
Una, yung mga kalat daw nila sa bahay nila, yun din agad yung doon pinaka-source muna, nila. doon sila nag-start. Okay. Pero dahil mababa yung kapital nila, humahanap pa sila na iba pang pwede mapagkuhanan. So, umiikot sila sa Divisoria. Yung mga luma nyo po bang mga laruan dyan, baka may mga scraps kayo dyan na pwede Tatapon na lang na, namin oo. makuha. Sa kanila na lang. Kaya very, okay, ano siya, practical siya. Para dun Tsagaan sa din pala. Yes, Pops Oo. Ray. Parang yung legwork, malaking bagay, ano, yung pagtsatsaga mo. Okay. Oo, Pops Ray. 5,000 pesos, puhunan nila noon. 5,000. Magkano na ang kinikita nila kada buwan? Malaki-laki na, Pops J. Kasi Oo. yung hindi na lang product nila yung nilalabas nila. May Oo. 200 sila na handcrafters or creators yung tawag Okay. nila. Ito Oo. yung mga mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, from different communities na gusto ring magbenta ng handcrafted nila na products, local products. Even yung mga, meron pa nga mga second hand na mga ceramic wares, mga damit, pinapabenta rin nila yon. So okay. umiikot talaga yung pera, pero for a good cause daw sa kanila yun. Okay, nabanggit mo yung for a good cause, Yes. bukod sa para kumita, ano ang kanilang misyon, ano ang kanilang goal, at pangarap na rin para dito sa Bukod- upcycling. Bukod sa makatulong para sa maraming local creators or Okay. local, yung gumagawa ng mga products Oo. na to, ang goal nila talaga is yung excessive wastes, ma-realize ng mga tao na marami ka pang pwedeng gawin dyan. Hindi lang Oo. basta-bastang itatapon. So kung imbes na itapon mo, either ibigay mo dun sa Oo. kayang mag-upcycle, mag-recycle, or ikaw mismo, bigyan mo pa rin ng value daw itong mga kalat na to. Kasi nga, ang nabanggit na dahil nga sa mga lumipas na kalamidad, baha, ang dami Oo. na binabaha dyan dahil sa mga napasikot-sikot na mga plastic, mga papel, ganyan. So kaya naman daw yung ibsan. Yung pagbibigay ng ideya sa mga tao na maraming naiipong gamit na tingin nila sira at hindi Yes. na pwedeng pakinabangan. Pwede nilang Nabibigyan ng i-DIY bagong pa. buhay. Yes, ang dami pang pwede raw Oo. na handicrafts na pwedeng gawin doon. Kaya nga meron Aba, silang parang oo. mga workshops, mga art session. Dali nyo lahat ng basura nyo, mga plastic bottles, mga paper Tuturuan bag, sila. lahat. Tuturuan Ayun. namin kayo kung paano pa itong gawing vase, accessories, Maganda. lahat-lahat. Alright, maraming salamat Mobile Journal, Marymon Reyes.